Isa na naman pong video ang ating itatampok ngayong araw na ito. Sa ngayon po, nandito tayo ngayon sa Antero Soriano Highway na matatagpuan dito sa Tansa, Cavite. Pinabaybay ko to dahil nanggaling po ako doon sa Rosario. Kaya itong part na to ang ating nabidyohan. So, pag diniretso natin to, papunta to ng Naik, Maragondon. Ngayon, ang gagawin natin, kakaliwa tayo. Yung kaliwa naman to, ito yung lagi nating tiyatampok na 13 Tansa Road. So, ito yung dulo niya. Madali naman siyang tandaan kasi ang palatanda naman dito, ito yung Tansa, SM Tansa. Yan ang makikita nyo pag nasa dulo na po kayo. Napaka-smooth po ng pagbabiyahe dito. Although yung iba, syempre pag Lunes, medyo matraffic siya, diga? Medyo bumper to bumper. Pero dito sa lugar na to, maliwalas kasi medyo organized ang ang kanilang kakalsadahan dito. Kaya hindi tayo nahirapan dumaan dito sa lugar na to. Kaya piniplex ko din siguro na maganda yung pagkakaratsada nila. Tsaka napakalawak niya. Napaka-wide ng kalsada nila. Parang parang 6 lane yata to. Dalawa tapos meron pang shoulder. So guys, ito malapit na tayo dito sa may dulo. Ayan yung palatandaan, makikita nyo may barrier na. So sa bandang una natin, makikita ang SM Tansa. Yan po yung kulay green or blue na yon. Yan po yung yan po yung SM Tansa. So kakaliwa tayo. Pero pag dumiretso tayo niyan, papunta tayo ng Naik. So dito na natin kasi ito yung gusto kong itampok. Yan, madaling palatandaan, di ba? May malaking mga karatulan ng Jollibee tsaka McDo. Peke naman po sa inyong mga produkto. So guys, ito na, kita nyo, medyo maliwalas pa rin ang daan dito sa may 13 Tansa Road. Talagang nakita nyo na may wide na tapulaga siya. So napaka ganda daanan pag may mga widening road na kasi talagang yung traffic malilesser kumpara doon sa mga hindi pa na-widening na kalsadaan kasi nga talagang nagbo-volume i-stack talaga sila. So part na to medyo maayos pa. Yan yung mga bus dito na bumabiyahe ng Rosario, Salinas, yan yung mga minibus na yan para bus ng Bacoor SM. Yan yung mga bus na bumabiyahe. Kaya kung nandito kayo sa lugar ng Tansa papuntang Rosario, may makita niyo mga minibus niyan, yan ang mga sasakyan nyo talaga. So paano guys, radyadahin natin to para makita nyo rin yung lawak ng kalsada dito sa 13 Tansa Road. Let's go!
di ka, na medyo wide yung daanan natin doon. Itong party naman na to, medyo hindi pa siya napapa-widening. Yun, ito yung sasabi ko kanina na kapag ang lugar na wide, napakaganda daanan. Pero pag yung mga lugar na hindi pa siya wina-widening, syempre nagkukos pa siya ng traffic kasi volume ng mga sasakyan ang permis na dumadaan dyan. Kaya matuwa kayo kapag ang diadanan yung lugar medyo widening kasi yung traffic, hindi naman ganun. May traffic pa rin naman pero hindi siya ganun ka-worse, diga? Lalo na sa lugar na to, panay subdivision. O isa pa, kung gusto nyo kumuha ng mga bahay, mag-i-invest kayo, pwede. Dito sa Tansa, ang dami po akong nakikita sa Tansa, sa Trece, sa Rosario. Dahil po akong nakikita mga subdivision. Kuha lang kayo ng pag-ibig. Pwede na kayo magkaroon ng rent to own or sariling bahay nyo. Iba pa rin pag may sariling bahay, diga? Lalo na pag pipiliin yung lugar naman, syempre yung alamin nyo muna yung background kapag kukuha naman kayo ng mga bahay. Tingnan nyo kung traffic pa siya, or pag umulan binahaba-haba, or what else, kung ano pa ba yung mga worst case scenario. Yun ang tandaan nyo kapag kumukuha kayo ng mga bahay, hindi lang dahil sa may promo, ang mga real estate, kukuha na agad kayo. Isipin nyo rin yung kapakanan ng mga anak nyo, kung sakaling paano ba pag-school, malapit ba sa school siya or malapit ba sa palengke, para hindi rin kayo mahirapan kasi gumawa kayo ng bahay kung napakalayo naman sa mga public market, di parang yung pamamasahe doon din napunta, di ka? Kailangan pagkukuha ka ng bahay kasi ito, rekomendado ko dito, ang dami subdivision niya, ang dami halos kaliwat kanan may subdivision. So ganun lang yung ganun lang idea kapag gusto nyo naman kumuha ng bahay. Ito malibas sa pagtatampok pati yun sinashare ko pa ito. Hindi naman lang, piece of advice lang naman yun. Kaya yung biyabangat ko pag widening talaga yung daan, naka-wide na pala yung daan, napakasarap siya tirahan kasi nga hindi natin maiwasan ng traffic pero malilesser siya kumpara sa ibang lugar talaga na traffic talaga, di ka? Nakakainit din ang ulo kapag masyadong traffic. Kaya minsan dapat mahaba ang pasensya nyo lalo na pag nag-drive kayo. So itong part na to medyo yung kita nyo sa kanan side, hindi pa siya gano'n na-wide. Siyempre may mga usapin niya sa lupa. Yung right of way, siyempre hindi pa agad nagkakasundo, nagkakabayaran, or kung nandiyan pa yung may-ari. Pero pag yan naman naayos yan, ako, ang ganda nitong lugar na to. Kasi yan, nakita ko, dito magandang daan. Kasi parang nadaan ako sa may unahan yan, medyo mayroong short ng daan. Kaya napakasikip, kaya pag volume ng sakyan dumadam, yun, talagang haba ng traffic. So guys, sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko sa mga pinapakita ko. Nagkakaroon ko ng idea kasi ito naman talagang point ng aking pagbo-vlog, na ipakita sa inyo yung mga way dito sa Cavite. Yan, itong binabanggit ko. Medyo hindi pa yata na-widening tong part na to. So, kaya na ng gobyerno yan. May mga usapin dyan regarding sa lupa, sa bahay, paano pag tinanggal, paano ang bayaran. So kaya pag kayo naman, pag mayroon kayong lupain, laging tandaan nyo, mag-extend na agad kayo para sa extension kung nasa tabing kalsada kayo. Extension kayo, malay mo mag-widening yun, agad ang mindset. Dapat laging naunang isip sa mga ginagawa sa pagpapatayo ng bahay. Huwag yung bigla-bigla dahil nakita nyo may lote, patayo agad. Huwag, masyadong groggy, magkakaroon kayong problema in the future. Yan, katulad nito. Yan, syempre, ito papalawakin to kasi main road na to Kaso may mga matataas na establishmento nandito, kaya hindi agad-agad siguro na i-execute. Pero sooner or later, 1 or 2 years, baka malawak na rin tong part na to. Ito yung sasabi ko sa inyo na nagbibuild dito ang traffic yan. Yung kaliwa na yan, may shortcut yan. Kung gusto nyo dumaan dyan, pwede rin. Labas nyo doon sa dinanan din natin sa Antero Soriano Road. Kasi ito may tagus-tagusan din naman. Kaya nga medyo ini-explore natin para naman sa kaalaman din ng iba, impormasyon kung kayo yung magagawi dito. Itong binabaybay natin to, dire-diretso tayo papuntang 13. So pagdating sa kanto, nandun naman yung intersection. Nandun kung gusto mo pumunta ng Indang, pumunta ng Naik, pumunta ng Dasma, doon ka mag-iisip pag nandun ka sa intersection. Yun yung mga way na binabanggit ko. Kaya nga ito ikot-ikot lang. Ako ay nabiwili din naman so pag-drive kasi
nakaka-explore ako ng maraming daan. Diga, at least kung sakaling in the future, na minsan pa kong gumala at naka-encounter ako ng traffic, alam ko kung paano sumorkat, paano dumaan sa bypass para makaiwas sa mga traffic. Yun yung binabanggit ko guys. Yun yung tiyatampo ko kung bakit ako nag-vlog ng ganito. Para din naman sa kaalaman din ng lahat. So, paano? So, sa mga hindi pa nakapalo sa akin dyan, huwag na mahiya. I-follow nyo na po ako. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa akin channel para at least kahit paano itatampo ko yung iba-ibang lugar sa Cavite. Tsaka laging watch po ha, para at least kung gusto nyo pumunta sa isang lugar, silipin nyo yung channel ko, baka makita nyo, ito pala yung pupuntahan ko, mapanood na dito kay Sir God Motovlog. So paano guys, hanggang dito na lang aking video ha. Nood lang kayo ng aking mga video para may mga idea kayo nakuha. Salamat! Bye-bye!